Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs? Over naman sa ass, watch Dagat Time on Spotify. So, yeah. Welcome back sa ating new episode dito sa Dagat Time. So, I know na na-miss nyo na kasi kakapag ko lang 7 days ago. Ganun. Anyway, syempre mag-a-ads muna tayo at hi naman kayo sa short hair ko. Dora Ret Attacker. Ayan yun natin. Lahat na ng gusto talaga perfect yung mga tao. No? So, ayan, syempre, bumili na kayo ng Sophie & Co natin. No? That is, malapit na ang ating new shades. Siguro mga 5 yung bago nating shades. Kaya, bumayla na kayo para tapos yung paghihirap ko dito. Matapos na yung selling era ko, di ba? Kasi gano'n. Ako naglalagay muna ako pandagdag oras, di ba? Ayan, ganyan lang yan, oo. Dali-dali naman i-apply yan, yan, after nyan, aura na. Gumura na kayo. Bilisan nyo. So, yeah, ganun patagalin pa, DJ Mahid. Let's move on with our first story. So, yeah, dumako na tayo sa ating first story. Ang ating first category is horror, is a lush kolaba, is a lush tako. At ang kanyang titulo dito is, Mama, nakapula. So, ano gagawin? Let's read it! So, may opening close parenthesis siya dito at ang sabi niya is, please check proof of purchase for your eyes only. Ba yun? Parang gusto nyo talaga, ako lang talaga makulaba dito no? That, pinamahagi nyo naman yung mga rhythm, yung mga proof of purchase, kasi, takot na ako sa buhay ko So, let's move on na. Yun, Miss Sophie, thank you sa pagpili ng aking story. Sana talaga hindi malugi ang Sophie ko. Medyo mahaba ito, kaya buwelo na. So, ito na nga, 2018, panangyari itong kababalaghan sa Cambodia at Vietnam. Nagpunta kami doon para sa company trip namin. At dahil nga first international trip ko, ang dami ko mga picture-raka at video-raka gamit ang aking iPhone 5S. Kala mo talaga vlogger siya. Sa Cambodia, nagstay kami sa isang 5-star pero old-style hotel siya. Tatlo kami magkakasama sa room at sa snack bar may mga chips na parang sa Pringles ang lagayan. Grabe, kasi gusto namin tikman. Kaso nga lang hindi kami kumuha kasi mag-charge sa amin. So hinayaan na lang namin doon at di kami kumuha. Sinabi niyo talaga yung mga foodie. Kasi food vlogger. Okay, sige, okay, ano na natin. Consider, no? So, let's move on. Pagkatapos ng aming company events, nag-side trip kami for another 2 days sa Cambodia. Lumipat naman kami sa isang boutique hotel, pero nung mag-check out na kami sa hotel na to, kasi babiyahin na kami pa Vietnam. Medyo natagalan yung staff bago kami paalisin kasi daw may naiwan kami sa room at nitaka kami kasi na-double check namin at wala kaming naiwan. Pagbaba ng stop, kinilabutan kami kasi ang hawak niya ay yung chips na parang Pringles na gustong-gusto namin. Yun yung gusto namin kainin dun sa hotel. Nakalagay daw sa ibabaw ng kama, sabi ng staff. Talagang tumayo yung mga balahibo namin, Ayaw namin sana tanggapin, pero pinilit kaming dalhin. Sabi ko, Nini! Kaya kahit nakakatakot, kinain na lang namin sa bus. Sayang naman kung itatapon, Talagang kulba-kulba pa kayo pero foodie me yun diba? Siyempre kahit chips yun, at saka mahal yun. So, i-eatery na lang. Ibaboy din naman, Try mo i-prito. So, let's move on. Fast forward, nasa Vietnam na kami, parang bagong hotel na naman. May kasama akong maramdamin sa mga katatakutan at na-feel niya talaga na may off sa hotel. Tatlo ulit kami sa room at nagugulat kami na biglang nagbubukas yung mga bintana na sigurado kaming iniiwan naming nakasara. Wala namang nawala sa mga gamit namin, Second day, pumunta kami sa Jollibee dahil balita namin malaki yung nyikin doon. Nag-video-video raka na naman si Sal palabas ng room, vlog. At this point, di pa ako nagre-review ng clip sa phone ko. At natapos yung trip, naligtas naman kaming lahat, pero may kilabot. At inaccept na lang namin na part siya ng experience. Wala naman nasaktan at wala din namang nagpakitang mumu.
Until 5 years later ni, eto na, ang Twister. DJ Mal. Kaka. Yung manager ko nakasama ko rin sa room, pinanood ulit yung mga clips namin sa Vietnam na makita niyo yung part na paalis kami papunta sa Jollibee. Sa video bumubukas sara yung pinto. Pero may sobrang bigat ng pinto na yan. Tapos napansin din niya na may lalaki nakapula na dumaan ng ilang beses sa awang ng pinto. So let's watch this. Ito naman. Talagang kinakulabak talaga ako sa mga okay, yung voice na lang. Sana ito na natin for today. Wala ko picture. Chocolate shop. Cafe. Jollibee. Bakit naman yung tao doon? So, meron nga pulang nag-walk. T-shirt, naka-t-shirt. Sino yun? Ano ba mali ko? Wala nga kayo. Basta, ito na, masasabi ko wala akong laban dyan. Kailangan naman, alam mo gamitin yung powers ko dyan. No? Anyway, to stop the misteryo. So, wala akong laban dyan. Dahil ako ba si Cristala? Ako ba yan? So, dumako na tayo sa ating next story. DJ Mahal, let's move on. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating category is BL / hey, yun na. Mamadali kayo, di ba? Yun na nga eh. Libider / kulaba / slight third jerker. At ang kanang titulo dito is Wrong Home. So, anong gagawa? Let's ready! So, ito na. Before ako mag-start in everything nice, please, may sabihin na carpenter, reply to my message para mag-watching television ko if ever marided sa TikTok satellite. Hello, Mima Sophie at Sophie and ko na lumalago na at sa mga igitas dyan na puro one sa ang bukang bibig, kayo kaya dito. Wala akong bell. So, let's move on. Ito na nga, Mima, first time ko mag-download ng Ni app kasi super stressed na sa college. This morning lang, ng undas, November 1, tumaas na agad ang temperatura ko. So, anong gagawin? Open the Ni app, hanap ng Nyorpa. So, ayun na nga, nag-message sa akin yung OMS. Tap ako at baka ma-confuse kayo. Oh, di sige. So, let's move on. Mima, nag-trade na kami ng mga albums, nag-send siya ng location, naligostra na ako, and then pumunta na sa kanila. Fast forward, British accent, Mima, pagbaba ko ng bicycle, nag-chat ako, sabi ko, andito na ako. Nag-reply naman siya, sabi niya, palabas na siya. Mima, nakita ko na siya lumabas, and pumunta ng tindahan para bumili ng kape. Nagkatitigan pa kami, ang hinihintay ko na lang is mag-go signal siya. Pero after niya bumili, na kami sa kanila, pagpasok ko, Mima, ang kalat. May 2 boo na nag-sleep seal. Puji daw niya yung isa. Nag-asa ko, Mima, kung saan kami. Sabi niya, sa labas. Kumapit ka, Mima ko. At ang mga igiters, dahil ito na ang first twister. DJ Mad? Paglabas ko ng bahay nila, hinintay ko siyang lumabas. Inopen ko muna ang CP ko para i-check ko my messages. And ang nabasa ko, Mima, ay ang message ng kametmet ko sa Ni app. Sabi niya, bakit ka pumasok dyan? Natanggalan ako ng airbag at bumaba ang temperatura ko sa sobrang kulaba at hiya. All this time, mali pala ang bahay na nasundan ko. Nyik-nyak. Ano kasalanan na naman namin? Na, woo! To misconception. Ano misconception? So, let's move on. Sinundan ko na yung commitment ko sa NIA para sa legit location. Nagbi-building rapport kami about sa nangyari at sabay kami nagtawanan. Sa gitna ng tawanan namin, bigla siya nagsalita. Magjubats na ka na in a serious tone. Demo mo nga to, Mima. Over mo sa request, kala mo talaga ikaw na si Mr. DJ. Ikaw mag-demo dito, te. Ako pa talaga. Ano, cosplayer na naman. Woo!
to stop dress up. Alam ko na kasi, let's move on na nga. Ano ba yan? Hindi pa tuloy-tuloy yan. After namin magjubasa, sabi niya pa sa akin is, i-eliminate mo ang nipple red ko. Ako naman tong academic achiever na hindi nagpapatalo sa performance, tas ni Cleper Demcanoy, ginalingan ko. To the moon and back siya, Mima. Isa lang ibig sabihin nun. Perfect ako sa performance task ko. Nung malapit na daw siya naabot ang La Nina, nag-request pa siya sa akin na orpapin ko siya at ipasok hanggang kaya ang wide cast. Since first time ko, Mima, medyo kabado ako sa Lazaret. At yung nasa climax na siya, naabot naman niya La Nina at umabot siya sa tangkaya ko, yung white cast. Mima, sobrang pait at pakla ng lasa. Lasang sobrang tapang na matcha with matching ang palaya. Muntik na ako maduwal sa kasi naman ako na yung, kasi naman ako ang daga ng walang gag reflex para isuka yung grand point. Ano yun? Living things pa talaga. Living things! Biology? So let's move on. Ito na nga ang second twister. DJ Moy. After niya ma-achieve na linya, sabi niya stop na rap. Lali niya ni. Gibato pa. What about me, Mima? Wala pa akong climax tapos na nirurot namin. Napa-ocean ice na lang ako ng slide habang nag-nyonyo call. Demo mo rin to, ma, please. Dami niya naman pa demo. Ayun ang study ka about sa first met sa Niap. Sana enjoy nyo kay Hiyan ko. Kasi dyan naman kayo magaling, di ba? Tama na kayo pa sana kilikili ko. Ito ang purposes for your eyes only. And sa mga nagsasabi ng one sa ito. Okay. So, ang pinaka-twister is mali sila na napuntahan na house red. O, paano mali? I-invite kang travel, vacation, traveloka. So, ang travel code natin. So, let's move on na nga. Bala kayo. Basta always gamitin nyo ang ating burp. Hindi, basta lagi nyo nga safe nyo, rurot naman. Di naman dapat kabastusan yung pinapa-aral nyo dito. Kasi, parang tini-trademark ako as konyostosan eh. Hindi ako yun, We just need to learn. And, story nila yun, alam, baguhin ko yan, di ba? Pala revise ako, yung iba. Pero, hindi naman all or nothing. So, dumako na nga tayo sa next story, The Maid. So, yeah. Dumako na tayo sa ating next story. Ang ating pangatlong story ay merong trigger warning. So, disclaimer lang ha, may trigger warning tayo for this story. At ang kanang category is family is love, slash ASCII, slash trigger. At ang kanyang titulo dito is performance task ni Puji. So, ano gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hi, Mima Sophie na naka-braces na at iniwan na kami sa laylayan. DJ mo, nanuknukan sa Burapi ka sa mga kapwa ko, i-gators ko dyan na hindi naglilinis ng pusod. Lalo na sa asawa kong laging updated pag live ka na, Mima. Wow! Married gators. Married gators. Married na kasi, di borsawa na yun. O pag live-in eaters, Hindi, pag borsawa na, borsawa gator. Hindi ko alam. Bala kayo sa buhay niyo yun. So let's move on. Sana marami pang mag-gift kay Soperet para makash out niya at maipa-therapy niya sa lala ng mga story na binabasa niya. Maraming salamat sa paglaan ng oras para i-read itong story ko. Pangatlong story ko na to, over sa dagok ng buhay Pwede na ako patayuan ng rebulto. Sabi niya dito, share ko lang tong story ng traumata experience ko nung bagets pa ako ngayon. Nangyari to nung bagets pa ako, siguro mga 8 or 9 years old. Kakauwi na ni Puji ko nung galing dagat. Sima ng Puji ko at twice or once a year ang uwi niya. Hindi pa ako pinapanganak ay sima na siya. Once ay umuwi siya, nakatira kami sa bahay ng Loloret ko. Noon at sa kwarto yung ako ni Loloret natutulog dahil uod na ang Loloret ko at close kasi kami ng Loloret ko. Bahay ng Loloret niya. Sa second floor naman ang kwarto nila Puji at nung siya patembang ko. Isang gabi, bago kami magslipasin ni Loloret, ay may kumalubog kami na narinig. Galing yun sa taas na para may bumagsak na mabigat. Bumangon si Loloret para tingnan ano ang nangyari sa taas kasi bakit ang iistorbo ng tulog? Hindi na ako pinakitang Loloret ko pero makulit ako Doon ko nakita si Puji na nakahiga at bumubula ang bibextra habang si Muji at Loloret naman ay umaalalay sa kanya para itayo siya at mahimasmasan. Over sa performance sa Puji ko nung araw na yon.
At ito na nga ang twister. DJ Mike? Base sa kwento ni Moji, tinanong daw ni Puji si Moji ng, "Do you wanna play with me?" At bumelo si Moji at tumalikod para mag-sleep-a-sit. Dahil sleep sila din ng kapatid ko, nakatabi ni Moji, ang pwesto kasi nila si Puji, si Moji at tapos yung kapatid ko. Nung ma-realize ni Puji na ayaw talaga ni Moji ng Niti Pyrod, ay nag-warning na ito na mag-suicide. Dahil baka daw may ibang sa si Moji, pero si Moji naman ay tinuloy ang pag-sleep kasi over naman sa doubt. At ito pa isang twister ma. Kumuha daw talaga ng nylon na syoli si Puji at sinabit ito sa leega niya at sinabit sa bakal sa nakausli sa may kisame at nagsiwa sa ferry ang Puji ko. Kaso man hindi kinaya ng tali ang bigat ni Puji kaya ito napigtas at nalaglag siya at bumagsak sa sahig. Napatanong na lang din ako kay Puji ng daddy habang kinakalma namin siya. Sinasabi niya na may ibang lalaki na daw si Muji kasi ma. Pero napapanosekan siya lang si Muji at sinasabi na one sayot. Over naman sa jump into conclusion agad si Puji. Ngayon ay happily separated na ang Muji at Puji ko. At hindi pa naman inuod ang Puji ko sa ginawa niya. One time ay tinanong ko si Puji kung pwede niya bang tulungan si busawa ko na magbarko if ever maisipan namin pero ayaw ni Puji. Though hindi niya sinabi ang reason, alam ko na malaki ang naging impact sa buhay niya ng pagiging seaman lalo na sa mental health niya. Sa mga nagsasabing once to, gusto nyo kayo ang performances ko dyan. Ito pala ang proof of purchase ko for your eyes only ma. Yan ang Puji ko at Muji ko nung okay pa sila. Ngayon ay masaya na din naman na sila pero hindi na sa piling ng bawat isa. Okay lang din naman sa aming mga bunaks nila kasi mamaya may kumalubog na naman at may hindi na pagbigyan. Yun lang Mima Sophie, sana ma-read mo to. Pakilagay ko saan ito na-read ha. Please, by Sabrina Carpenter. Don't reveal my identity, gamit ko pa yung university Gmail ko. Over naman sa diban. Ang ganda pala ng slush shade ng Sophie & Co. Mag-hoard na ako dahil malapit na ang pag-alis ko pa US. Sana may stock na tama na kayong kilikili ko. Love you. Ayan, siguro nga, hindi niya nasabi yung yung reason behind. Ba't hindi siya tutulungan sa sisiman ulit yung borsawa niya? Baka nga talaga may impact yung sa mental health niya, yung pag-work niya abroad. Pag-abroad niya as new seaman, diba? Baka may hindi man natin masabi. Pero sana nagkaroon ng open up and communication about what happened din sa Puji niya. Bakit ganon siya mag-react? Diba? Like, parang merong something na bumabagabag sa isip niya. At nagagawa niya agad yung mga pangsakit sa katawan niya, yung lasaktan yung katawan, yung kanyang sarili, diba? So, always check your friends, your family, and everything nice. So, yeah. Dumako na tayo sa ating next history. Re-replay muna natin siya ng read it. So, yeah, dumako na tayo sa ating next history. Ating next category is GL/Lipido/Medyo Third Jerker na may update daw. Slash check up yan kapag may mga update. Yung mga gano'n. Hindi asabi nito kaya hindi ako makagano'n. Ang sakit sa natin. Like, hindi ako makalunoka ng white cast na naman nilolunok ako. So, airbag duty. Kaya misalihan ko na sa section na 2. 1, 2, 3, go! So, sino may kasalanan nun? So, ang dami namang reference. So, ito na. Anong gagawin? Let's read it. Ay, titulo pa pala. Titulo is sleepover na nga, naging Darna pa. Sabi niya dito sa current situation namin, ma. Hello, Mima. Ay, okay. Ito na. Medyo naguluhan ako doon na. Okay, no? Ito na. Hello, Mima Sophie na sobra pag-promote ng Sophie & Co. Pero sa mga igita sa sobrang airbag, ay hindi naman nabili. Disclaimer lang ma, hindi pa masyadong malawak ang vocab ko, kaya pagpasensyahan mo na. Last year lang, Mima, ang meron akong bowa na super over sa Pogirep. Akala nga ay isa siyang mass na ito tatap ako pero fem pala. Napasabi ako sa sarili ko ng yes, galing 21 na para bang 0.01 pesos na item sa Shopee. So ito na nga Mimaret, close kami ng Mudra Bells ng bowa ko at tinurog na rin akong bunaks niya. Ligaret kami both sides, isang araw nag-sleepover ulit sa bahay ni Luma. Hindi lang siya once na nangyari pero may mga time pa nga na 1 week straight ako nasa bahay nila.
So, nandun ako, may pinakita na ako sa kwarto nila at niliptalalap na ako ng aking bowa. Sa sobrang kalibiduhan ko ay binanatan ko rin ang kanyang labes. So, good eh. So, let's move on. Pagkatapos na may kinuha na siya, nasupresa na raw sa akin, ma. Talaga, sila yung birthday surprise sa asap eh. So, let's move on. Malaking shakiret ko ay may nildo siya na hawak na parang monster kakiret. So, syempre, ang babaeng ito excited kasi nga, nirurot na yun. Magiging, bato pa ba? Mapagpasok niya sa, pagpasok ng Nildoret sa nipilot ko, inapamon and back ako ng mahina kasi sobrang bilis niya itong ininosok sa akin. At yung Mother Earth niya ay nasa baba lang. At ito na ang first twister. Digimon. Oh, mahal. So, let's move on. Habang ninanarurot namin ng higaan, narinig kami ng paakyat ma at dali-dali kaming nagkumot ni Bowa ko habang nakapasok ang Nildoret sa nipailarot ko. Kinausap ako ng nanay niya, sabi ni Tire, pa-join naman ako dyan sa fun time niyo na. Ba't ang bilis? Wala mo lang pag-checking eh. No? Parang may bumakasta. Talagang ang bilis eh. Parang jump into conclusion na nga agad. Parang, sorry naman ako sa fun. So, habang naka-chasap. So, kunyari yung motherette mo is di ba yung motherette ng bowa mo, di ba? Naka-chasap yung Nildoret. Siguro parang, guys, anong gusto niyong ulamin? Okay. So, ikaw parang, syempre, nasa loob pa ng yung pilot mo, di ba? Parang, tita, adobo na lang po, tita. Yes. Bakit parang namamakasapot ka siya? Ikiters wala yung muji no? So, let's move on. Charot lang yun, ma. Nagtanong lang siya about sa buhay ko. So, ibig sabihin mahaba. So, mahabang interview nga talaga habang nakasalpak yung Nildoret. At sa kadahilan na may trip-trip talaga itong bawa ko, nilabas niyo. Usok niya ito ng palihim at tinry ko i-compose ang sarili ko. Pero hindi ako makapipigil mag-moon and back slide para bang yes po tita, with a small voice. Di ba ni-imagine ko? Parang, yes. So, kamusta naman yung mama mo? Ano po, tito? Nasa bahay lang po. Pero, tito, share ko lang to sa'yo, Yes. Yeah. So, let's move on. Demo. Ay, dinemo ko na. Baka sabihin sa episode ito, walang demo. Yan natin. Sa tingin ko nga ay nakaramdam si tita at bumaba ito dahil may asikasuhin siya. Pagtapos nun nilabasa ko na ang white kasi hindi nagpatungkit pa ay ginigop niya ang white. Gamit ang straw ng zeso. Ano nga? Ayoko na nga. At grabe ang amoy ng kwartoret, mamahalata talaga. Kahit patulog na kami ay amoy na amoy pa rin at hindi ito pinansin ni tita kahit alam namin sa sarili namin na booking na kami. Pagkatapos na mas lalo naging mabait sa akin ng Mojo Bells niya to the point na siya ang naglalabaret ng aking mga damit pati na rin ang panty ko. Narito, tigal straw. At sa mga igitos dyan, tapos ng libido at magpunta na tayo sa medyo third jerker. Nag-asimbaw ako ng space kasi nag-iging LDR kami ma. Habol lang siguro sa akin yung is libido with lip to lalap eme. At doon nagsimula ang downfall ng relationship namin. Nagsinungaling kasi ako sa kanya nung first month ng pag-uusap namin at mali ko rin naman na entertain ko siya habang mahal ko pa yung ex ko. At hindi ko ito sinabi sa kanya. Naging masama ang hiwalayan namin kaya sobrang naapektuhan ng mental health ko at alam kong sa kanya rin. Bago magpasok iniisip ko rin kamustahin siya dahil nga mag-aaral ulit kami. Alam ko na same school kami pero magkaiba kami ng strand. At malaking gulat ko ay magkaklase kami at sobrang awkward namin. Pero naka-move on na kami parehas at may bago na rin siya ma. Ngayon ay focus ako sa sarili ko at mas lalo na sa studies ko. Yun ang mawala akong proof of purchase ng Nildoret at narurot sash namin. Ito ang picturaka namin nung kami pa at ngayon magkaklase na. Ako yung maliit na naka-glasses ma for your eyes only. Tama na kayong kilikili ko. Bahala na. So, yeah. Ayun nga, diba? Bala kayo dyan, love life niyo. Ayun ay. So, wala naman na siguro niya. Hindi naman niya na siguro bet nila magkabalikan sa. Pero, yun nga, nag-moving on na sila. At moving forward na sila. Kaya, mahal. Walang ganon. So, DJ Mod, bumalik.
Bumalik tuloy. Ano na, let's move on. So, yeah, this is our last story for this episode. Ang kanyang category is sa BL /SKL /Libertage. At ang kanyang, yehey, nahinig ko kayo, yehey. At ang kanyang titulo dito is Paparapapa. So, anong gagawin? Let's read it! Hello, me, Miss Sofret, ang nag-iisang influencer na favorite ang amoy ng puso dahil sa mga kapwa ko igit sa sobrang melody. Nakakala mo na sila na si Squidward. This stories, nangyari nito kahapon lang. Pero may schedule pa talaga. Please bear with me, Mima, dahil hindi pa ako masyadong sanay sa vocals mo dahil transferee lang ako at sana sa Notify satellite mo ito mabasa pero wala na tayong magagawa dyan kung saan mo ito babasahin. Hindi naman ako si Joy para kontrolin. Hinadalap ako doon. Let's move on. Ito na nga, Mima, after class, inaya ko si Boba na magala-gala para mabawasan ang pagod ko dahil napakarami nangyayari sa school ko. Awaited him sa labas ng mall here sa Bulacan and nagkita na kami. Siyempre, ililip-tulelap po kasi Boba ko eh. By the way pala, magti 3 months pa lang kami nito ni Boba, ma. Fast forward, nag-walkaro lang kami sa mall at nang maboard kami, ay inaya na ako mag-arcade. Siyempre, go ako at ang makarating na kami sa arcade na is wala masyadong tao at nagpapalit na rin kami sa machine na papalitan. Siya yung una naglaro at sa 2 beses niyang itry, he failed. Sabi ko sa sarili ko, magpapakitang gilas ako. Namudyain malala. At ito ng unang twister. Diyan my head. Mas unang try ko, nag-failed ako, but after that, eventually, I got the prize that I want, which is a toy, and then nagkisiri kami kasi nagalingan siya sa akin. Ano talaga, award kiss? Ano award kiss? Parang, ito talaga, Ganun ba? Dinemo ko lang. So, let's move on. Kasi nagalingan siya sa akin at nagtulalap kami mga 3 seconds at kulo ba ako kasi first time ko yon at sa public pa. Sa isip ko baka may jumoin sa amin na staff ng lagi, fast forward. While walking sa mall, paglabas ay medyo magtaas ang temperatura ko dahil sa lip tulalap namin. Medyo tumitigasan na nga yung niti pirate ko habang nag-walk kami dahil nga sa lip tulalap namin, ma. At ito na ang second twister. Habang nag-walk kami, pinadaman ng bawa ko ang kanyang niti pirate sa short hero at nakulba ako, ma. So, nung tigas ng niti pirate ng bawa ko na para pang pandesal na pangatlong araw na sa Nailagan eh. At yun na nga man, nakalabas na nga kami sa mall. Sabi ko sa kanya, daan muna kami sa malapit na McDonald's kasi na-GGH na ako at mag-aayos dahil uuwi na rin kami. Nang makarating na sa near na McDo, umihi na ako at naghugas ng kamay at nag-ayos na ma at kumapit ka na dahil ito na ang last twister. Yun! Masaya to! Parang mo talaga sila yung nagbibring ng happiness dito eh. So let's move on. Hinag ko siya, ma. Sabay kisiri as gratitude. Pero, madahil parehas kaming mataas sa libido, nagliptulalap kami sa New York na McDonald's at hindi to cubicle, maha. Kaya baka anytime baka kami makarinegas kaming, psst, pa-join naman kami dyan, damot mo. Pag may pumasok sa amin, hindi na namin napigilan eh. Sabi mo, diba? Bawal pigilan ng pintig, ng ngiti payroon, at may hindi lang doon natatapos yun. Pinasok ko siya sa looban ng cubicle at habang nagliptulalap, ay naghawakan na kami ng ngiti payroon. At dahil erbog na nga ako, nilabas ako ang mala kiambo ng jeep niya. Ano kiambo? Malatambutso at malatambutso ng jeep niya na parang ngiti payroon at pinang-orpap niya sa akin, ma. In-orpap ko siya mga 5 minutes din yun, ma. Buti na lang is walang pumasok sa ni or ma, kung di ba, gansya mode kami talaga. As in, unfortunately, hindi namin na-achieve ang La Nina pero itutuloy na lang daw namin next sa kanila. Ay, lumabasan yung kilikili ko. Rito, hindi to one. Sama, ito ang proof of purchase. Ito, this is for your eyes, only Mima. And thank you sa pagbasa. Pa-reply kung nabasa mo na, I love you so much, Mima. Sana, huwag ka muna mas-shageret. Bala kayo sa buhay nyo dyan. Ano ba magagawa ko? Politig na yan eh. But anyway, always, mag-safe naman kayo sa mga neuro. Pero talaga public talaga, kaya mo talaga sila yung mga, wag naman yung mga nyoblig-nyoblig kung mag-owa kayo at legal-legal sa kayo. At you know how to be safe sa mga nyururot and everything. Eh, wala namang masama doon. So, yeah. Hanggang dito na lang. Anong ma-extend ko pa? Extend na naman. So, ito na.
Thank you so much sa pag-readed ng mga Thank you so much sa pag-send ng inyong mga story and na-readed na natin yan. So, abangan nyo na lang for uploading. And yeah, that's all. Tama na kayo magad yung kilikili ko. Bye, Gators! Thank you so much. Bumili kayo ng software ko, please. Busin nyo natin. Barmans naman eh. Barmans naman. Dali nga. Papasko naman eh. Busin mo. Bye, love you.